Sa Bikaryo Foraneo ng Bikarya ng Mahal na Birhen Aranzazu, Reverendo Padre Rodrigo Eguia, at sa mga paring bumubuo ng Bikarya ng Mahal na Birhen Aranzazu, Father Mike Sandalo at ang kanyang Bikar Paroko. Sa Kura Paroko at Bikar Paroko ng Parokya ng Santo Niño sa Modesta, Father Peng at Father Noel. At sa mga pari ng aming Bikarya, Father Mark Ramos, ang Kura Paroko ng Parokya ni San Rafael, Father Roy Francis Madarang, ang Kura Paroko ng San Jose Manggagawa, Father Ian, at ala yung kanyang bikar, no? Si Father Nas, andyan ba Father Nas? Si Father Ian po, ang Kura Paroko ng aking kapitbahay na parokya ng San Isidro Labrador sa Rodriguez. At sa inyo po, mga mananampalataya na galing sa dalawang bikarya na ito, magandang gabi po sa inyo lahat. Si San Pablo ng Cruz ay kilala na may debosyon sa mga sakit ni Hesukristo. Nagsimula ang kanyang debosyon at yung kanyang pagkaakit kay Hesukristo sa tulong ng mga paring Fransiskano na nagbigay sa kanya ng inspirasyon na mas lalo pang paigtingin ang kanyang pananampalataya at ang kanyang pagninilay sa mga sakit ni Jesus. And then later on, nabuo itong pagnanais na ito ni San Pablo ng Cruz kasama ang kanyang kapatid na si John Baptist, no? At nagkaroon siya ng isang vision, pangitain. At sa pangitain na iyon, nagpakita ang Panginoong Hesukristo sa kanya na hawak-hawak yung kulay itim na damit. At doon, sa may gawin ng dibdib, ay nakita niya yung puso na nado sa harapan mismo ng puso ng tao. Yung korte ng puso, na kung saan ay doon sa korte ng puso na iyon, ay nakasulat ang mga pasyon ni Hesukristo. And then sa itaas ng krus, sa itaas ng puso ay ang puting krus. At doon nagsimula, no? Na nung itatag niya yung siya ang pundador, founder ng mga paring passionist fathers, no? At kasama yung kanyang kapatid, ayon dun sa vision na yon, ay yun yung naging opisyal na kasuotan ng mga passionists. Na kung saan, bahagi ng kanilang spirituality ay yung pagpili nilang mamuhay ng mahirap, life of poverty. At kaakibat ng pagpili ng pagiging mahirap ay yung kahandaan na magsakripisyo rin. Dumana sa mga sakripisyo. At sa pamagitan ng mga sakripisyo na iyon, ay siya at ang kanyang mga unang mga kasama nung itatag niya ang orden nito mga passionist fathers ay mapagbulay-bulay nila. Makiisa sila sa mga sakit ni Hesukristo sa krus. Mga kapatid, naitanong mo na ba sa sarili mo, ano ba yung simbolo ng krus para sa akin? Ano ba yung simbolo ng krus para sa akin? Ang krus, bahagi ng buhay natin yan bilang mga Katolikong Kristiyano. Sinisimulan natin ang bawat pagdarasal
sa pag-antanda ng krus, maliban sa pagdiriwang ng binyag. Walang pagsisimula ng antandaan ng krus sa binyag. Dahil may pagkukrus sa noo. May pagkukrus sa noo. Kaya pag nagbibinyag, kahit tignan niyo yung collection rito, walang sangalan ng kamaron. Sumainyo ang Panginoon na kagad. Pero sa ibang mga sakramento, meron. Meron. Sa pagdarasal, nag-aantanda tayo ng krus. At bago tayo lumabas ng bahay, nag-aantanda ng krus. Nakita ko doon sa soltare ng mga pare at obispo ng Southern Tagalog, no? Nakita ko doon sa reel sa Facebook, yung mga obispo ng mga diocese na sakop nitong Southern Tagalog. Bago mag-free throw, yung mga obispo, no? Talagang sign of the cross muna, no? Si Bishop Maralit, yung aking profesor dati sa seminaryo, si Bishop Pabs ng San Jose de Mindoro, nakikita ko, nag-atanda ng krus. Hindi lang naman sila, maging yung mga PBA players, di ba? Pag nanonood tayo na PBA, yung mga basketballista, bago yan mag-free throw, atanda ng krus. Si Manny Pacquiao, nung hindi pa siya naiiba, nag-atanda rin siya ng krus, hindi ba? So, bahagi ng buhay nating mga Katolikong Kristyano, ang krus. Hindi lang tayo nag-aantanda ng krus, kundi makikita din natin ang krus sa ating mga bahay, sa mga sasakyan, sa schools, sa tahanan, sa ospital. Kung yung ospital ay Katolikong pag-aari, mapare, madre. Pero kung hindi, walang krus doon. No? Sa libro ng isang paring Bulakenyo, kaibigan ko, no? Father Roman Calyon, meron siyang 2 volumes ng mga kwento na ang title ay Naku, Nakuha. Naku, Nakuha. So, kulay red at kulay blue yung 2 libro na yon ni Father Roman. Doon sa collection niya ng mga kwento, nabanggit niya, nandoon yung collection nitong kwentong ito na sasabihin ko sa inyo. Minsan daw, may isang batang volume 1. Doon sa volume 1 ko kinuha ito. Volume 1 noong aklat ni Father Roman Calyon, Naku, Nakuha. No? Kung wala kayong libro, pahiram ko sa inyo. Ipirata nyo, pero balik nyo sa akin. Okay. So, doon sa kwento, may isang batang kulang-kulang ang isip. Ginawa ng batang kulang-kulang ang isip, umakyat sa isang matandang puno ng nara. At ginawa ng bata, siya'y patalon-talon doon sa mga malabay na sanga ng matandang puno ng ng nara. Ngayon, yung mga nakakita, natatakot para doon sa bata. Mangyari, matanda na ang punong yon. At baka mamaya, biglang mabali sa kakatalon niya, kakalambaras niya na para siyang chimpanzee, nalambaras yung bata doon sa may sanga ng puno ng nara, baka biglang mabali, mataas pa naman, mapasama ang kanyang bagsak at ikamatay niya. Kaya nabahala para sa kanya yung mga nakakita doon sa batang kulang-kulang ang isip. Kaya hiniling ng mga nakakita sa barangay na pababain yung bata doon sa may puno. Pero wala, hindi pinansin ng bata yung paninita sa kanya ng barangay. Bagkus, tatalon pala siya. Sabi niya, yippee, yahey, yippee! Parang si Bugs Bunny. No more classes, no more books. Bugs Bunny. And then, hindi mapababa ng barangay, tinawag yung mga magulang ng bata. At sinabi yung anak nila, naruro sa matandang puno ng nara. At tatalon-talon at naglalambaras doon sa mga malabay na puno nito. Pero kahit anong sita sa kanya ng kanyang inay at itay, alang pakialam yung bata, tuloy siya sa paglalaro. Hanggang napadaan yung pari
no? Doon sa malapit doon sa may puno nung Nara. Pinakiusap ng mga magulang sa pare, Father, tulungan niyo naman kaming mapababa yung anak namin. Father, kulang-kulang po isip niyan eh. Baka mamaya mabali po yung sanga. Mapasama po bagsak at masaktan o baka mamatay yung anak ko. Ginawa ng pare, pumunta doon sa kinatatayo na puno. Nung nandun na siya sa may harapan ng puno, nag-sign up na cross yung pare. Ganun lang, sign up na cross. Nung makita ng bata iyon, dali-dali, nagtatatakbo yung bata pababa. Tumatakbo sa kanyang inay at itay. Dahil nagtaka yung mga magulang. Father, ginawa mo at napababa mo yung anak namin? Sabi ng pare, ala naman akong ginawa kundi binasbasan ko lang yung puno. Ganon, binasbasan ko lang. Tinanong yung bata, bakit kahit sino magpababa sa'yo, hindi ka napababa? Ang sagot ng bata, mangyari. Sabi ni Father, Boy, baba! Kung hindi, putol puno. Katapusan ng kwento. Baba o putol puno? Hindi ba kung iisipin parang contradiction, no? Hindi naman natin ginagamit ang krus na pananakot. In fact, yung krus naging simbolo pa nga ng inspirasyon kay San Pablo ng krus. Na mas lalo niya pang hangarin na makisa sa mga sakit ni Jesucristo na kinakatawan nung simbolo ng krus sa harap ng puso ng bawat passionistang pare. Ang kanilang passion ay makisa sa mga sakit ni Jesucristo. Sa Ebanghelyo ngayon, contradiction sinasabi ni Jesus. Bakit? Ano sabi niya? Naparito ako para magdala ng apoy. Akala ba ninyo kapayapaan ang dala ko? Hindi. Kundi pagkabahabahagi. Hindi ba't contradiction yun? Tinatawag natin si Jesus na Prince of Peace, Prinsipe ng kapayapaan. Tapos sasabihin niya ngayon, hindi kapayapaan ang dala niya, kundi pagkabahabahagi. Mga kapatid, ibig kong linawin ito sa inyo, no? Ibig ko ito linawin. Una, yung apoy. Kadalasan, kapag sinasabing apoy, yung apoy ay simbolo ng pagkasira. Di ba? Pagka halimbawa, nag-aapoy at hindi mo naapuhap yung apoy, masisira niya ng maaari-arian mo. O kaya, kikitil ng buhay. Pero sa pamamaraan ng pagsasalita ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, yung apoy ay hindi kasiraan, kundi alalaong bagay, bilang apoy na bumaba sa mga apostol nung unang Pentecostes. Tongues of fire. At yung apoy na yon ay bumubuhay. Nagpapaalab ng damdamin tulad ng pag-aalab ng damdamin ni San Pablo ng Cruz na makisa sa mga sakit ni Jesucristo. Ang panalangin ni Jesus, sabi niya, sana'y nagniningas na ang apoy na ito. Sana'y nagniningas na ang apoy na ito. Kapag tayo po'y nagiging totoo sa pagsasabuhay ng ating pananampalataya at sinisikap nating maging tapat sa mga turo ni Jesus, katulad ng spirituality ni San Pablo ng Cruz at ang kanyang mga miyembro ngayon sa kanyang itinatag na kongregasyon, hindi naman lagi smooth ang buhay. Darating at darating, dahil sa paninindigan natin sa mga turo ni Jesus, may magagalit sa atin, may kokontra sa atin, may magpipetisyon sa atin. Bakit nga ba? Bakit nga ba nangyayari yun?
Apat na dahilan. Una, kasi nagsisimula ang lahat na ito dahil meron kang pinaninindigan. Meron kang piniling panindigan. At yung paninindigang iyon ang nagsisimula sa kalooban. Na kung saan kinakailangan muna nating unang ayusin ang ating sarili. Kinakailangan natin munang i-prioritize yung alam nating essential sa buhay. Yung alamin natin kung ano ba talaga yung mahalaga. Yung bang alamin natin, ano ba talaga yung pangarap mo na gusto mo ma-achieve? Ano ba yung goal mo? Kinakailangan una sa lahat, maging malinaw sa atin ang mga bagay-bagay. Para itong angkor. Kita yung angkor, hindi yung palaman sa tinapay ha. Hindi angkor na mantikilya. Angkor, yung sa barko, angkla, no? Para itong angkor ng barko na kapag ka iyon ibinabana doon sa seabed, sa seabed, kapag iyon binabana sa seabed, ano? Kahit anong lakas ng alon sasabay lang yung barko sa alon at hindi yun mawawala sa kanyang hinihintuan. Kinakailangan nakaangkla tayo unang-una kay Jesus. Dahil pag alam natin, yung pinaninigan natin, yung pinangahawakan natin maturo ni Jesus, kahit meron pang mga kontra, kahit pa may magagalit sa'yo, hindi ka madaling madadala ng agos. Hindi ka madaling may tutumba, naglalaki ang alon ng buhay. Pangalawa, sa lahat, kinakailangan natin, of course, maging mabait. Magsikap tayo. Kung minsan, ang hirap maging maunawain. Pero kinakailangan mo maging maunawain Kung minsan, ang hirap-hirap magpasensya, mauubos talaga pasensya mo. Pero kung minsan, kinakailangan mo na lang lunukin yung inis mo yung pride. Habaan mo na lang yung pagkapasensya. Para wala na lang gulo, wala na lang gusot, wala na lang away. Pero di po ba, kahit anong bait mo na, darating at darating yung panahon, kahit anong bait mo, meron at merong babangga sa'yo. Lalong-lalo na yung mga taong kabaliktaran ng paninindigan sa buhay sa mga tinuturo ni Jesus. Darating at darating yan. Kaya, yun yung sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo, akala ba nyo naparito ako para magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, sabi niya, aparito ako, hindi para magdala ng kapayapaan, kundi pagkabahagi. Anong ibig sabihin noon? Mamili ka. Kapayapaan sa kapwa o kapayapaan sa Diyos? Maaring minsan, napapasunod tayo sa tao para na lang, wala na lang diskusyonan. Sige na lang. Oo ka na lang ng oo. Kahit kung minsan, hindi Para na lang, walang gulo. Para happy-happy tayo. Friends tayo. Friendship tayo. Para wala nang kontrahan. Kaya alam po, pagka po ganyan po ang ating mindset, ang nawawala naman ng kapayapaan, kalooban natin. Dahil sa kaibuturan ng kalooban natin, para yatang hindi tama May mali Pero natatakot ka, may masabi sa'yo,
May natatakot ka na mabago image, pogo image, mabawasan ng friendships, mabawasan ng followers, mabawasan ng mga likes. Padala na lang sa Agos. Hindi naman tayo galit, di ba, no? Pero kung minsan, nakikigalit tayo kasi galit yung mga kasama mo, makikisama ka na rin. Para tropa mo yun eh. Tropa ko kasi yun eh. Kumari ko yun eh. Kumpari ko yun eh. Kahit wala namang ginawa sa'yo masama, magagalit na rin sa'yo. Kasi tropa niya yun. Tropa niya yun. Mga kapatid, magsabi tayo na totoo. Magsasabi ka na totoo, o mananahimik ka na lamang, kibit-balikat na lamang, kahit alam mo, lantaran ng kasinungalingan na gaganap sa harap mo. Lalagay ka ba sa mabuti o makikisama tayo kahit mali na? At yan yung magdadala sa atin sa ikatlong punto. Manindigan tayo kapag laban na ito sa paniniwala o sa mga bagay na pinahahalagahan ni Jesus. Bahagi ng buhay, hindi natin lahat mapiplis sa mga tao. Merong magagalit sa iyo. Merong hindi sasang-ayon sa iyo. Pero hindi naman tayo dapat makipag-away. Hindi naman kinakailangan makapag-debate ka, makipagsigawan ka sa mga kontra sa iyo. Pero hindi dapat tumahimik na lang kung, halimbawa, minumura na tilalapastangan ng pananampalataya mo. Hindi dapat tumahimik lang o manahimik na lamang sa mga salungat nating paniniwala. O manahimik na lamang kasi ayoko madamay dyan. Kasi kaibigan ko yun. Kahit alam mo, lantaran na korupsyon. Lantaran na korupsyon. Last point, maging handa rin tayo magbago. Hindi naman na kapag tayo naninindigan, hindi na tayo magkakamali o hindi ka na magkakaroon ng maling desisyon. Magkakamali ka pa rin. Magkakaroon ka pa rin ng mga wrong decisions. Dahil tao ka lang. Pero hindi ibig sabihin na kapag ikaw ay nanindigan, makitid na isip mo. Depende sa paninindigan. Depende sa paninindigan mo. Alamin mo kung saan ka nakatayo. Alamin mo kung saan ka nakatayo. Mga kapatid, kailanman ang simbahan ay magiging sign of contradiction. Kahit pa sabihin na nating ang mundo, na ang buong mundo na ang kalaban nito, mananatiling sign of contradiction pa rin ang simbahan. Bakit? Kailanman hindi magpapadalas ang simbahan sa agos sa mundo. Dahil nakaangkla ang simbahang ito sa krus ni Jesus, na pinangawakan at pinanindigan ni San Pablo ng Cruz sa kanyang spirituality. Ipagdasal natin yung maraming mga Katolikong Kristiyano na nananatiling tahimik na lamang kasi ayaw makisawsaw sa issue o ayaw malagay sa alanganin. Lalo-lalo na sa mga usaping moral. Lalo-lalo na sa mga usapin na may kinalaman sa lipunan. Lalo natin ipagdasal yung mga taong patuloy na bumabatiko sa aral ni Jesus. Kung yung isang news reporter, nung birthday niya, ang kanyang wish, mamatay na sila, sa ikapatong araw na ito ng ating Misa Nobenaryo, ang aking wish, mapukaw ang puso nila ng apoy ni Jesus. Mapukaw ang puso nila ng apoy
ni Jesus. Amen. Mapukaw ng kanyang apoy ng kanyang pagmamahal ang puso ng mga ito upang mapawi ang pandaraya, mapawi ang galit sa mga tao, ang pagkamuhi, at ang pag-aalinlangan sa ating mga puso. At yan, sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napaniningas na ito. Sa pag-uwi natin sa ating mga kanya-kanya parokya, pagkatapos ng misa nobenaryo na ito, hingin natin ang panalangin ni San Pablo ng Cruz na katulad niya. Uwi tayo nag-aalab ang mga puso natin. Magsisikap tayo manindigan para kay Jesus. Sapagkat sa huli, katulad ng simbahan, ang isang tapat na alagad ni Jesus, katulad ni St. Paul of the Cross, ay mananatiling sign of contradiction. Amen.